Kasunod ng mga kolorom na bus, ang biyahe naman ng mga kuliglig ang balak ayusin ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kailangan daw iparehistro ang mga ito para malimitahan ang mga kalsadang pwede nilang daanan sa lungsod. Balitang hatid ni Mariz Umali. Hindi lang nagkagulo, nagkasakitan pa noong taong 2010 nang buwagin ang hanay ng mga driver ng kuliglig na nagprotesta sa pagbabawal sa kanilang bumiyahe sa mga pangunahing lansangan sa Maynila. Ngayon, target na naman sila ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Matapos daw nitong linisin ang ibang mga kolorum na pampublikong sasakyan kasunod ng bus ban. Ipatutupad daw ito sa susunod na 2 linggo. Kung saan sumusulpot eh. Minsan kaya doon nagiging sanhin ang mga aksidente. Pinakikita natin na tayo mga Pilipino may disiplina rin. Nung sumunod sa batas. Kaya si Eduardo Yangson na nilagyan pa naman ng motor ang dati niyang pedicab para maging kuliglig, nangangamba sa posibleng pagkawala ng kanyang kita. Kawawa naman yung mga naghahanap buhay na maayos ang pela. Para maging legal din kami naghahanap buhay rito. Kung hindi kami bibigyan ng permit, para kami mga daga rito na hinahabol-habol araw-araw ng mga pulis. Ito rin ang sentimiento ng iba pang kuliglig driver. Sana wag iban lahat ng mga naghahanap buhay. Kuliglig, sidecar, pamotor. Bakit? Kasi mga mahirap yun. Kung ibaba niyan, may isang pamilya ang mabubuto. Pati mga pasahero nila, hati ang reaksyon. Malaking tulong sa empleyado, yung mga kuliglig na yan. Bakit? Kasi pag bumabaha, wala namang masakyan. Bumabaha rin kasi dito eh. Kaya sila yung sinasakyan. Kung sa ikaluluwag ng traffic sa ating bayan, okay lang. Pero paglilinaw ng Manila government, kailangan lang namang irehistro ang mga kuliglig sa petsang itatakda pa lang para malimita ang pwede nilang daanan. Depende sa i-issue sa kanilang sticker at marker. It will be categorized as pedicab or sidecar. Okay. Then what we're gonna do with the machine, we're gonna confiscate it. Tapos, ano mangyayari? And babalik namin sila sa kalye as pedicab, but regulated. Dito sa Pablo Campos Street, maayos na nakalinya itong mga kuliglig. Kasama nila yung mga pedicab at mga tricycle. Ayon sa kanila, hindi naman daw sila nakakagulo sa daloy ng trapiko dahil isang linya lamang yung kanilang inuokupa. Pero hindi rin maiwasang maisip na nakakadagdag sila sa pagsisikip dahil nga itong 2 linya dapat na nakalaan para dun sa mga sasakyang papunta dun sa Rojas Boulevard, isang linya rito ay nauokupa na nila. Hindi pa masasabi sa ngayon kung mananatili sila rito pagkatapos ipatupad yung patakaran ng Manila City Government at tanggalin na itong mga kuliglig. Depende pa ito sa magiging desisyon ng Manila City Government. Lahat ng kuliglig driver na nakita namin nakasando, shorts at tsinelas. Pero balak na rin itong baguhin ni Estrada. Kasi kung nakatsinelas, pwede dumula sila doon eh. Na-aksidente sila. Para sa kanila rin yun. Mariz Umali, GMA News.